Mr. President Marcos, ito, pakinggan mo itong sinasabi ni ma'am. Sa panahon nga ng kampanya ka pa, panahon na senador ka pa, pumunta ka sa Davao. Ito, hindi ako under sa religion ni Pastor Apollo Kibuloy. Pero isa akong taga Davao. Ito, pakinggan mo itong sinasabi niya. Mr. President, reminder ko sa iyo. I remember nung ikaw ay senador pa, kung ano ba yung position mo. You came to visit the prayer mountain. Hindi ko yan makakalimutan. Sinabi mo kay Pastor, Pastor, maganda ang lugar na ito. Anong ginawa mo? Pwede palang gawin ganito, Pastor, na ang Pilipinas. Anong sagot sa iyo ni Pastor? Makinig kang muli. I want to remind you of this. Oh, anong sabi ni Pastor sa iyo? Bong, dito kasi zero corruption. Oh. Lahat ng blessing ng yan, ikaw yan. Nailan pa dito ang kanima, Mr. President. Tuag ito ang sa kalimot nimo sa panahon na ngailangan pa kanila. Oh. Diba? Yung lahat, yung tinatapakan mo dyan, production yan ng matinong utak at puso ng isang tao. Alam mo ba, yung inaapakan mo dyan, dugo at pawis namin, kami ang naabutan ng Naglamano pa manggani dahil mo ni Pastor Apollo Kibuloy, Mr. President. Tanawa. Si Pastor ang nangunguna sa amin. Kami ang nag-aayos Kako ng ba kayo mga nga bricks, ng katawa, mga Dre? simento, ng mga garden, ng May lahat. ilan, Jud? Walang hiring, walang gasto. Yan ang tinatawag na bayanihan. Just imagine kung ma-unite mo ang Pilipinas, anong mangyayari sa Pilipinas? And remember, you are the president of those who voted for you and those who did not vote for you. You should be the unifying factor of the Philippine people. Hindi na dinidivide mo.